Kumusta na ba ang pag-aaral ninyo? Hindi ko na kayo masyadong nakukumusta dahil busy. Yun ang sabi ng kanilang ama pagkatapos umupo sa kabisera ng hapagkainan. Medyo kinabahan si Ilona sa tanong na yon kahit kinukumusta lang naman sila ng kanilang ama. Alam niya kasi sa kanyang sarili na naging pasaway siya. Isa sa mga rule ng kanilang mga magulang sa kanilang mga anak na huwag munang magkaroon ng kasintahan. Pero yun siya at may lihim na boyfriend na nagngangalang Sebastian. Pero mas baste ang tawag ng karamihan. Ano ba naman kasi ang gagawin ni Ilona? Kahit may rule ang kanilang mga magulang, ang hirap hindi bumigay sa kanyang boyfriend ngayon. Mabait kasi ang binata at sweet pa sa kanya. Doon talaga siya labis na nahulog. Kaya kahit ayaw niyang maging pasaway na anak, talagang ginawa niya pa rin alang-alang sa pagmamahal niya kay Baste. Ikaw, Ilona, kumusta? Nag-aaral ka ba ng mabuti? Ilang taon na lang, makakatapos ka na sa kolehiyo. Seryosong sabi ng kanyang ama. Marahan siyang lumunok bago sumagot. Okay lang naman po. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Wala po kayong dapat ipag-alala. Pero ang sinabi ni Ilona na wala dapat ipag-alala, mukhang kabaliktaran ang maibibigay niya sa kanyang mga magulang. Congratulations, Baste! Nakangiting bati ni Ilona kahit medyo nag-aalangan ng gabing iyon. Nasa restaurant siya ng araw na yon kasama ang boyfriend niyang si Baste. Isa yung late celebration, ngunit sulit ang paghihintay. Nagtapos na si Baste sa kolehiyo. Dumaan sila doon upang ipagdiwang ang tagumpay nito na sila lang dalawa. Uminom si Baste sa baso at ngumiti habang nakatingin sa kanya. Hindi ko pa rin talaga lubos maisip na natapos na rin ako sa college. Sa wakas, wala nang mga hahabuling deadlines ng professors. Tumawa si Ilona ng mahina at inilabas ang isang maliit na regalo para kay Baste. Regalo ko sa'yo. Itinaas ni Baste ang kilay at tinanggap ang regalo ng may pasasalamat ng ngiti. Nang alisin nito ang laso at binuksan ang balot, mas lumiwanag ang mukha ng binata. Ilona, ang ganda nito. Salamat. Proud ako sa'yo, Baste. Ang dami mong pinaghirapan para marating ang moment na to. Mahina niyang sabi. Hinawakan ni Baste ang kanyang kamay. Hindi ko to magagawa nang wala kay Ilona. Inspirasyon din kaya kita. Nasa tabi kita palagi sa lahat ng bagay. Mahalagang mahalaga sa akin ang mga ginawa mo at ang mga pagpapasensya mo nung nag-aaral pa lang ako. Parang tumalbog ang puso ni Ilona sa sinseridad ng boses ni Baste. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may iba pa siyang nararamdamang bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tahimik na pagkabahala na matagal nang gumugulo sa kanyang sistema. Hinigpitan niyang pagkakahawak sa kamay ni Baste at napansin itong siya'y nag-aatubili. Napansin ni Baste ang pagbabago sa kanyang mukha. May problema ba? Ano nangyari? Parang wala ka sa sarili mo. Nagsimulang manuyo ang lalamunan ni Ilona. Baste, may kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Buntis ako? Sa reaksyon ng binata, parang tumambay lang sa hangin ang mga salita ni Ilona. Sandaling hindi nakapagsalita si Baste. Umawang ang bibig nito at parang hindi ba makapaniwala sa kanyang sinabi. Bahagya siyang napayuko. Ramdam ni Ilona ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Inaasahan niya na ang magiging reaksyon nito. Ngunit ang katahimikang yon, papadurog talaga sa kanyang pag-asa. Pumikit si Baste at muling binuksan ang bibig. Anong ibig mong sabihin? Sigurado ka ba? Tumango si Ilona at ang mga mata ay puno ng takot. Sigurado ako, Baste. Nagtest ako kaninang umaga. Nararamdaman niyang namumuo ang mga luha niya, pero pinigilan niyang huwag tumulo ang mga yon. Ayaw niyang gawing mas mahirap ang sandali. Ayaw niyang buksan ang usaping yon sa celebration ng graduation ni Baste. Gayunpaman, hindi na talaga siya mapakali. Mas lalo lang nadadagdagan ang pag-aalala, takot at pagkabahala niya. Nanginginig ang mga kamay ni Baste nang hilahin nito ang sariling kamay mula sa kanya. Sinuklay ng binata ang buhok at parang hindi alam ang gagawin. Pero hindi pa natin nasasabi sa mga magulang mo. Sa mga magulang ko, ano na lang ang sasabihin nila? Tila bumagsak ang puso ni Ilona. Hindi ko alam, Baste. Ayaw ko silang mabigo, magagalit sila. At ako, hindi ko pa natatapos ang degree ko. Nasa kalagitnaan pa ako ng pag-aaral at dapat ko pa sanang tutukan. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ko kayang iwanan lahat.
Lalo na't ganito, na mataas ang expectation sa akin ni mama at papa. Pumait ang mukha ni Baste at tumingin ito sa malayo. Nakakunot din ang noo dahil sa labis na pag-iisip. At hindi ko rin alam kung anong gagawin, Ilona. Bagong graduate pa lang ako. Wala pa akong trabaho. Hindi ko pa alam kung paano gagawin. Ni wala pa sa isip kong bumuo ng pamilya. Pareho ulit silang natahimik. Napayuko si Ilona at mabilis na pinunasan ang mga tumulong luha. Nakakahiya na sa restaurant pa talaga siya umiyak ng ganoon. Alam niyang hindi yun magiging madali. Pero nang marinig ang pagdududa at takot din sa boses ni Baste, naging mas totoo ang lahat. Natatakot ako, Baste. Bulong ni Ilona. Ayoko masira ang lahat. Ayoko mabigo ang mga magulang ko. At ayoko rin madisappoint ang sayo. Lumambot ang tingin ni Baste at muling hinawakan ng kanyang kamay. Ayusin natin to. Kailangan natin gawin kasi wala naman tayong choice. May anak na tayo at hindi naman yan basta-bastang mawawala. Isang maliit na alon ng ginhawa ang dumaloy sa katawan ni Ilona. Ngunit hindi pa rin nawala ang takot. Pero tama si Baste. Nandyan ang bata at kahit gaano pa nakakatakot harapin ang kanilang sitwasyon, kailangan nila yung harapin ng magkasama. Nagsisimula ng lumubog ang araw habang si Ilona at Baste ay nakatayo sa labas ng bahay ng mga magulang ni Ilona. Malalim siyang huminga habang nararamdaman ang bigat ng sandaling iyon. Hindi niya akalain na darating ang araw na yon, hindi sa ganoong paraan niya gustong ipakilala si Baste. Ngunit ngayon, nakatayo sila sa pintuan ng kanilang tahanan kasama si Baste, kaya wala nang atrasan. Nakakakaba. Bulong ni Ilona, bahagyang nanginginig ang kamay habang hawak ang kamay ni Baste. Ayos lang yan. Nandito naman ako. Kinakabahan din ako pero ako nang bahala. Sabi nito ng mahinahon. Tumango si Ilona kahit na may buhol ng kaba sa kanyang dibdib. Isang huling sulyap kay Baste, inakay niya ito pataas ng hagdan. Nang mabuksan ang pinto, nakatayo ang kanyang mga magulang sa sala. Bakas ang pagkalito at gulat dahil may kasama siyang lalaki. Magandang gabi po, Mama at Papa, sabi ni Ilona sa kanyang mga magulang. Itinaas ng kanyang ama ang kilay nito. Anong nangyayari dito? Bakit may kasama ka? Sino yan? Kaibigan mo? Naramdaman ni Ilona ang bigat ng mga mata ng kanyang mga magulang. Bumaba ang tingin nito sa magkahawak nilang mga kamay. Isang saglit ng katahimikan at muling tumingin si Ilona kay Baste. Hindi po pa. Si Baste, boyfriend ko po. Nag-alok si Baste ng isang nerbyosong ngiti at inilahad ang kamay. Magandang gabi, sir. Ma'am, nice to meet you po. Nagpalitan ng mga tingin ang kanyang mga magulang at agad na naisip ni Ilona na hindi natuwa ang mga ito. Nawala ang ngiti ng kanyang ina at tumalim naman ang paningin ng papa niya. Isang mahabang katahimikan na naman na mas lalong nagpabigat ng tensyon. Ilona! Tawag ng kanyang ama. Anong kalokohan to? Paulit-ulit na namin kayong pinaalalahanan na hindi namin kayo pinapayagang magka-boyfriend habang nag-aaral pa kayo. Kaya bakit ngayon dinala mo siya dito? Sa harapan namin. Alam mong bawal pero nagkaroon ka pa rin ng boyfriend. Marahas na napalunok si Ilona. Parang malamig na alon na tumama sa kanya ang pagkadismaya ng kanyang tatay. Gusto niyang magpaliwanag, sabihin sa mga ito kung paano nangyari ang lahat. Pero alam niya naman na kahit ano pang gawin niyang paliwanag, siya pa rin ang pumili ng landas na yon. Muling nagsalita si Baste. Halata ang paninindigan sa boses ng binata. Sir, ma'am, pasensya na po at hindi kami naging tapat sa inyo. Pasensya na po talagang maaga kaming nagkarelasyon ni Ilona kahit alam po naming bawal. Alam ko po na hindi namin nire-respeto ang mga patakaran ninyo, pero nais ko pong sabihin sa inyo na mahal ko po si Ilona at handa po akong panagutan siya at ang anak namin. Natapos na po ako ng kolehiyo at kapag nakahanap ako ng trabaho, sisiguraduhin ko pong magkakaroon sila ng magandang buhay. Tumingin ang ama ni Ilona kay Baste na may pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Bakit ganyan na agad ang mga sinasabi mo? Napalunok si Ilona, mas lalong natakot sa tanong na iyon. Papa, Mama, may kailangan po kasi kayong malaman. Kaya sinasabi po ni Baste ang lahat ng yan kasi po buntis po ako. Parang isang mabigat na ulap ang sumunod na katahimikan. Hindi makapaniwala at baka sa mga mukha nito ang pagkabigla. Napunta ang kamay ng kanyang ina sa bibig nito
habang igting pa nga naman ang kanyang papa. Anong sinabi mo? Mariing tanong ng papa ni Ilona. Tuluyan namang pumatak ang mga luha niya. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Baste, tila doon humihingi ng lakas. Pasensya na po, papa. Alam ko pong nilabag ko ang mga patakaran ninyo sa aming magkakapatid. Alam ko pong hindi ako sumunod. Sorry po talaga. Ayoko pong biguin kayo ng ganito pero nagmahal lang po ako pa. Ma, hindi ko po kayo gustong madismaya pero nandito na po to. Buntis po talaga ako. Ang mga mata ng kanyang ama ay puno ng galit. Talagang madidismaya kami sa ginawa mo. Sinira mo ang lahat, Ilona. Dapat nakafocus ka sa pag-aaral, hindi sa lintik na pag-boyfriend na yan. At ngayon, buntis ka pa. Tinuro nito si Baste na puno ng galit. Pinahiya mo kami. Alam mo ba kung anong mga sasabihin ng mga tao tungkol dito? Na baka disgrasyada ang anak ko. Hindi na nga kami pumayag na magkaroon siya ng boyfriend. Binuntis mo pa. Kung talagang nirerespeto mo kami, sana sumunod ka sa mga patakaran namin sa mga anak namin. Hindi pa tapos sa kolehiyo ang anak namin, tapos binuntis mo na agad. Sige nga, paano ang pag-aaral ni Ilona? Napailing ang kanyang ina at muntik na siyang masampal kung hindi lang siya hinarangan ni Baste. Hindi mo alam kung anong magiging epekto nito sa buhay mo. Paano mo nagawa to, Ilona? Sobrang higpit namin sa inyo dahil ito ang pinakaayaw naming mangyari. Na gusto naming tapusin niyo muna ang pag-aaral bago ang mga ganitong bagay. At ngayon, eto, ano ka ba naman, anak? Bakit hindi ka nag-iisip? Sorry po. Tangi na lang nasambit ni Ilona. Muling nagsalita si Baste. Naintindihan ko po ang galit ninyo. At pasensya na po. Pero ipinapangako ko, aalagaan ko po siya. Hindi po ako aalis. Magkasama po kami. Aayusin namin to. Pananagutan ko po siya at ang bata. Ang mga mata ng kanyang ama ay nag-aalab sa galit. Ano bang kalokohan to? Pinunasan ni Ilona ang mga tumulong luha. Hindi ko po ito gustong mangyari, pero responsibilidad ko na rin po ito. Hindi ko po kayo gustong madismaya, mama at papa. Gusto ko pa rin tapusin ang aking pag-aaral, pero gusto ko ring itaguyod ang batang to at hindi ko po alam kung paano ko to gagawin mag-isa. Please po. Nanatiling nakatayo ang kanyang ama at pilit na pinapakalma ang sarili. Papakasal ka na lang sa kanya. Hindi ako papayag na pagkatapos kang mabuntis, hindi ka pakakasalan ng lalaking yan. Nagkatinginan silang dalawa ni Baste. Ha? Hindi namin gusto na kumalat ang mga chismis tungkol sa'yo na disgrasyada ka. Matatag na sabi ng kanyang tatay. Magpapakasal kayo bago pa lumaki ang tiyan mo. Ayaw namin na tawaging kahiya-hiya ka ng pamilya natin. Siguradong pag-uusapan ka. Gagawin niyo to ng tama sa pamamagitan ng kasal at tapusin mo ang pag-aaral mo pagkatapos. Tumingin si Baste kay Ilona pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Magpapakasal po kami. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos to. Mabilis na tumibok ang puso ni Ilona. Puno ng halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Napakaraming tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi pa siya handang magpakasal. Pwede naman nilang akuin ang responsibilidad sa bata nang hindi sila kinakasal. Pero masyadong conservative ang kanyang mga magulang na baka kapag tumanggi pa siya, mas lalo lang magalit ang mga ito. Sige po pa, mahinang sabi ni Ilona. Magpapakasal po kami. Ang pagkadismaya ng kanyang mga magulang ay malinaw pa rin. Ngunit tinanggap na ng mga ito ang katotohanan. Simula ng araw na yon, ganoon niya na hahawakan ang kanyang kinabukasan. Magiging parte na si Baste sa mga bagay sa hinaharap niya. Kahit papuno ng hindi tiyak na mga pagkakataon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang harapin iyon. Gaya ng gustong mangyari ng mga magulang ni Ilona, nagpakasal na nga sila ni Baste. Dahil wala pang napupundar na kahit na ano, pinatira muna sila sa apartment na pagmamay-ari ng mga magulang ni Baste. Lumipas din ang mga buwan at nagkaroon ng trabaho ang kanyang asawa. Kaya may panggastos na sila para sa kanyang panganganak. Eto na bang anak mo? Hala, ang cute naman. Sabi ni Janine, ang kaibigan niya nang bumisita sa kanila. Grabe, parang dati lang. Single tayo pareho. No boyfriend since birth. Pero nang maging boyfriend mo si Baste, hanggang magkaroon ng anak, kinuha lahat ng first time mo. Hindi ko kayang paniwalaan na isa ka ng ina. Samantalang ako, mukhang tatandang dalaga pa yata. Napangiti naman siya.
Huwag mong sabihin yan. Talagang hindi mo lang priority ang lumande. Ibinagsak ni Janine ang bag sa silya at umupo sa tabi ni Ilona habang tumititig sa kanyang anak. Kumusta ka na? Tumingin si Ilona sa kanyang kaibigan. Masaya ako. Okay naman kahit puro adjustment pa sa simula. Itinaas ni Janine ang isang kilay at may halong pagkamausisa sa tinig nito. Masaya ka pala ah. Hindi ko siguro maintindihan kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Pero, kumusta ka talaga? Ibig kong sabihin, kapapanganak mo lang at ikinasal ka pa. Maraming nangyari sa'yo at wala man lang ako sa tabi mo kasi ang dami-daming ginagawa. Alam mo na, may sarili rin kasing problema sa bahay at saka sa school. Sumandal si Ilona sa upuan at huminga ng malalim. Okay lang naman. Naiintindihan ko naman na wala ka sa tabi ko ng mga panahon na yon. Salamat at nakabisita ka sa akin. Okay na naman ako. Natutuwa ako kasi maayos naman akong nakapanganak sa panganay namin ni Baste. Mahirap pero ngayong nandito na siya, parang lahat ay nagiging maayos. Mabait din naman siya bilang asawa at binibigay ang mga bagay na pangangailangan ko. Tinatanggap niya ang lahat ng responsibilidad para sa akin, para sa anak namin. Swerte nga ako, Janine. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Tipid ng ngumiti ang kanyang kaibigan. Mabuti naman. Siguro kung hindi ka pinanagutan ng Baste na yan, nako, siguradong hahantingin ko yan para sa'yo. Mahina namang tumawa si Ilona. Hindi na kailangan, Janine. Pinanagutan niya naman kami ng anak namin. Pero, hindi ka ba nang hihinayang? Bata ka pa. Hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral at wala pang napapatunayan pero nabuntis ka na. Ikinasal ka ng bata pa. Tapos ngayon, kailangan mong tumigil sa pag-aaral. Ibig kong sabihin, minsan ba, hindi mo ba to pinagsisisihan? Lahat ng to, hindi mo ba naisip na parang sobrang bilis? Mahinahong tanong sa kanya ni Janine. Tumigil sandali si Ilona. Ang mga mata ay tila nag-iisip, parang nire-reflect ang tanong ng kanyang kaibigan. Dahan-dahan niyang inalog ang upuan. Nung una, natakot ako. Hindi ko kasi alam ang magiging reaksyon ni Baste, lalo naman ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Akala ko nasira ko na lahat, pero hindi naman tumakbo si Baste sa responsibilidad niya kaya ang takot ko madaling nabawasan. Hindi ko na naisip na parang sobrang bilis ng lahat. Hindi niya ako iniwan tulad ng iba. Nandyan siya at ipinangako niya na nandyan siya para sa akin, para sa aming dalawa ng anak namin. Dumampi ang mga daliri ni Ilona sa malambot na buhok ng kanyang anak. Minsan, nangihinayang talaga ako. Lalo na kapag nakikita ko kayo ng mga kabatch ko, tapos hindi na tayo sabay-sabay nag-graduate. Hindi ko pwedeng sabihin madali ang lahat. Minsan, naiisip ko na kapalit ng lahat ng to, marami ring nawala sa akin. May mga plano, may mga pangarap ako, pero nagbago ang lahat. At alam ko na mahirap para sa mga tao na intindihin yon. Pero sa kailaliman ng puso ko, pakiramdam ko, parte to ng mas malaking plano para sa akin. Nakakunot ang noo ni Janine. Mas malaking plano? Sa ganyang iniisip mo, mukhang masaya ka nga talaga. Tumango si Ilona ng dahan-dahan. Oo, wala akong pinagsisisihan. Pakiramdam ko talagang ito ang nakatakdang mangyari sa akin. Bata pa ako. Maaring hindi ko natapos ang pag-aaral ngayong taon o kahit sa susunod. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang lahat para sa akin. Babalik ako kasi hindi naman ang gusto ng mga magulang ko. Kapag medyo malaki na siya, babalik ako kung saan ako tumigil. Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Maaring matagal pero alam kong kayang-kaya ko yon. Ito nga, nakaya ko eh. Yun pa kaya? Babalik siguro ako kapag medyo malaki-laki na tong baby namin ni Baste. Hindi agad sumagot si Janine pero muli itong napangiti sa kanya. Masaya akong sigurado ka na dyan. Gusto ko lang na maging masaya ka ha. Kahit na may asawa at anak ka na, huwag mo pa rin lilimitahan ang sarili mo. Pwede ka pa rin mangarap. Medyo nag-aalala lang ako sa'yo. Akala ko kasi magpapatalik ka na talaga bilang housewife dito. Mas maganda pa rin na makatapos ka pa rin at may sariling trabaho. Kasi bago naman dumating sa buhay mo yung asawa at anak mo, may mga plano ka muna na gustong mangyari para sa sarili mo, hindi ba? Umiti naman si Ilona. Masaya ka, Janine. Alam kong hindi to ang buhay na akala kong magiging buhay ko. Pero akin tong buhay na to, kaya wala akong pagsisisihan. Hinawakan ni Janine ang kamay ni Ilona ng malumanay. Palagi kang matatag, Ilona. Alam kong malalampasan mo to, at kapag dumating ang panahon, babalik ka sa school guy ng lagi mong gustong gawin.
Sana dumating ang araw na pareho na tayo nang pumapasok sa dream company natin. Hihintayin kita. Mahina naman siyang tumawa. Salamat, Janine. Malaking bagay ito para sa akin. Nagtagal ang katahimikan sa kwarto. Ang malalambot na tunog ng paghinga ng bata ay nagsilbing musika. At para kay Ilona, ang lahat, ang kanyang mga pangarap, ang kasal, ang anak nila ni Baste, nagiging maayos lang sa tamang oras at pagkakataon. Subalit, hindi niya ba talaga pagsisisihan ng lahat? Maliit pa nga ang panganay ninyo, tapos sasabihin niyo sa akin na may pangalawa na kayo dyan sa katawan mo. Ano ka ba naman, Ilona? Bakit hindi kayo nagkokontrol ng asawa mo? Napag-usapan na natin ang mga plano ah. Tuloy-tuloy ang salita ng kanyang ama nang pumunta siya sa bahay ng mga ito. Payuko na lang si Ilona. Isang lalaking bihirang magbitiw ng mga salita at mas bihirang magpakita ng emosyon ng kanyang ama. Kaya kapag nakita niya yon, alam ni Ilona na hindi na ito natutuwa. Halata ang galit sa bawat galaw nito. Ilona, hindi ko na alam kung saan magsisimula. Ipinangako mo sa amin. Ipinangako mo. Pagbibigay diin pa nito. Na pagkatapos mo manganak ng unang anak mo, babalik ka sa kolehiyo. Ipagpapatuloy mong pag-aaral mo. At ngayon, tingnan mo kung anong ginawa mo. Lumaki lang ng konti ang panganay ninyo. Nagpabuntis ka na naman. May isa na namang anak. Iniisip mo ba kung anong ginagawa mo? May ideya ka ba kung gaano kabigat ang ginagawa mo? Palagi ka na lang nade-delay. Hanggang kailan ba ipaglalaban ang pag-aaral mo dahil lang sa nabuntis ka? Naninikip ang dibdib ni Ilona. Nahihiya na talaga siya sa kanyang mga magulang. Gusto lang naman ng mga ito na mapabuti siya pero wala siyang ibang ginawa kundi biguin ang mga ito. Sensya na po, Papa. Mahinang sabi ni Ilona. Nasabi niya na ang mga salitang yon ng libu-libong beses sa kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong yon, parang wala na yung saysay. Sorry po, hindi ko rin naman po inaasahang mabubuntis po ako sa pangalawa. Umiinom naman po ako ng pills, kaso nakalimutan kong uminom kaya may nabuo na po kahit wala po sa plano. Pasensya na po talaga. Last na po talaga to, Papa. Pagkatapos po nito, ipagpapatuloy ko ng pag-aaral ko. Gagawin ko po ang lahat para mas maging mabuti ang buhay ko. Napatingin si Ilona sa anak niyang si Elsie na kasalukuyang karga ng kanyang ina. Hindi mo na uulitin? Ulit ng kanyang ama. Sa tuwing binibigyan ka namin ng pagkakataong umangat, ng pagkakataong maging matagumpay, sinisira mo lang palagi. Swerte ka pa nga na binibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung ibang magulang kami, baka hindi ka na nakapag-aral. Baka habang buhay ka na lang maging taong bahay at sunod-sunuran sa asawa mo. Una, nabuntis ka. At ngayon ginawa mo na naman. Alam kong kasal kayo, pero may priority pa rin kayo. At inaasahan mong maniniwala kami sa mga pangako mo ngayon. Iniisip mo ba talaga na kapag nagsabi ka ng pasensya na magbabago ang lahat? Buhay mo naman yan. Mas dapat kang humingi ng pasensya sa sarili mo. Kasi hanggang dyan lang ang ibinibigay mo. Kahit halos isubo na sa'yo ng mga taong nasa paligid mo ang mga pagkakataon. Ibinaling ni Ilona ang kanyang mga mata sa sahig. Nababalot ng hiya ang buo niyang pagkatao. Binagsak niyang muli ang kanyang sarili. At ang pinakamalala, alam niyang siya mismo ang may kasalanan nun. Walang dahilan para sabihin niya na hindi niya sinasadya ang lahat. Ang tinig ng kanyang ama ay humina ng kaunti, ngunit ang galit ay naroon pa rin. Alam mo, ang gusto lang naming mangyari ng nanay ninyo, mapagtapos kayong lahat ng pag-aaral. Pakiramdam namin na doon lang kami magiging magulang kapag naibigay namin ang magandang buhay para sa inyo. Na kahit may asawa na kayo at bumuo ng pamilya, hindi kami matatakot dahil maayos ang buhay ninyo. Nagtrabaho kami ng husto para makapasok ka sa kolehiyo, Ilona. Pinilit ka namin dahil gusto naming magkaroon ka ng buhay na mas maganda kaysa dito. Gusto naming magkaroon ka ng magandang hinaharap, ng career na matatawag mong sayo at hindi palaging umaasa sa asawa mo. Pero tuwing binibigyan ka namin ng pagkakataon, palaging may paraan kang sirain, Ilona. Wala kang ideya kung gaano kami kadismaya. Lalo na ako. Mabilis na pinunasan ni Ilona ang mga luhang tumulo. Gusto ng mga itong maging isang tao siya na makakatayo sa sarili niyang mga paa, na makakabuo ng isang career at makakapagbigay sa kanyang pamilya sa mga paraang hindi nagawa ng mga ito. Naiintindihan niya kung ano ang pinanggagalingan ng kanyang ama. Sinasabihan siya ng mga ito dahil alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Pasensya na po ulit, Papa.
Kahit sawang-sawa na po kayong marinig to mula sa akin, talaga pong pasensya na. Bulong ni Ilona, halos hindi marinig ang boses. Alam ko po na gusto niya ng mas maganda para sa akin. Gusto ko rin po yun, pero madedelay lang po ulit. Tatapusin ko pa ang pag-aaral ko. Sana huwag pa po kayong magsawa sa akin. Humugot ng malalim na hininga ang kanyang ama. Nasaan si Baste? Ang asawa mo? Hindi ba't may pananagutan din siya dito? Dapat pinapaalalahanan din yan. Parang walang pakialam sa'yo sa mga plano namin sa'yo porke mag-asawa na kayo. Dahil nakatapos siya, wala nang pakialam. Dapat marunong din siyang magkontrol. Asawa mo siya kaya dapat tinutulungan ka din yung umangat. Nasa trabaho po si Baste ngayon, Papa. Sagot niya kaagad. Sasabihin ko po sa kanya to para hindi na po ulit maulit. Mabuti naman. Desperadong tumango si Ilona. Gusto ko po ng mas magandang buhay, Papa. Gusto ko pong ipagmalaki niyo ako ni Mama. Gagawin ko po ang lahat. Medyo lumambot ang ekspresyon ng kanyang ama, ngunit ang bigat ng pagkabigo ay naroon pa rin sa mga mata nito. Sana nga, kasi naubos na din ang pasensya ko, Ilona. Gabi na nang makauwi siya kasama ang kanyang anak. Nakatulog na si Chelsea kaya nilapag na muna niya sa higaan. Malalim siyang napabuntong hininga. Sinusubukang itaboy pansamantala ang mga narinig mula sa mga magulang kanina. Pumunta na muna siya sa kusina para magluto ng hapunan nila. Nilalabas niya palang ang bigas, narinig niya na ang mga yabag ng paa mula sa likuran. Nakauwi na pala ang asawa niyang si Baste. Ang mukha nito at ang mga mata ay medyo nakapikit habang papalapit sa... May pagkain na ba? Anong ni Baste at may bahid ng pagod ang boses. Nag-atubili si Ilona at mabilis na nagsaing. Magluluto pa lang ako, Baste. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko para makipag-usap. Ngayon lang din kami nakauwi ni Chelsea. Bigla namang tumigas ang mukha ni Baste at ang mga mata nitong pagod ay kumislap ng inis. Pumunta ka pa sa bahay ng mga magulang mo at hindi mo man lang naisip na magluto muna. Maghapon ako nagtatrabaho, tapos pag uwi ko ganito. Alam mo naman na pagod na ako, Ilona. Tapos ganitong isasalubong mo sa akin. Naninikip ang dibdib ni Ilona. Naramdaman ang pagka-frustrate na ibinubuga ni Baste sa kanya. Pasensya na, Baste. Bibilisan ko na lang. Mga 1 oras lang naman to. Pero hindi siya pinansin ni Baste at manipis na agad ang pasensya. Laging ganyan. Laging may dahilan. Ilang beses nang nangyari to na nadadatnan kong walang pagkain sa bahay. Alam mo naman ang oras ng uwi ko pero hindi ka maagang nagluluto. Kung san-san ka pa pumupunta. Hindi na sumagot pa si Ilona. Alam niya namang may pagkukulang sa parte niya. Gayunpaman, masyado na kasi siyang napapagod sa gawaing bahay at pag-aalaga sa anak nila. Sa baby pa lang nila, ubos na ang oras ni Ilona. Minsan ay nakakatulog na siya at nakakalimutan niya ng magluto at kahit kumain. Alam mo kung gaano kahabang araw ko. Patuloy pa ni Baste. Lagi mo na lang inuuna ang mga bagay na hindi naman mahalaga. Yan na nga lang ang gagawin mo. Hindi mo pa magawa. Masakit ang mga salitang yon pero hindi na lang sumagot si Ilona. Tumango na lang siya at nagsimula ng magluto ng mabilis. Alam niya kung gaano kasama kay Baste kapag hindi umaayon ang lahat sa plano. At ngayong gabi, parang wala talagang umaayon. Pagkalipas ng ilang minutong tahimik na pagluluto, inilapag niya ang pagkain sa mesa. At ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, ramdam na ramdam ni Ilona. Umupo sila at tanging tunog lang ng mga kobyertos ang kanilang naririnig. Habang kumakain, naramdaman ni Ilona ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan niyang sabihin kay Baste ang usapan nila ng mga magulang niya, pati na rin ang bilin ng kanyang ama. Baste, tawag niya rito habang kumakain. Sinabi ko sa papa ko na buntis ako sa pangalawa nating anak. Disappointed kasi siya. Galit siya dahil may pangalawa na tayong anak. At dahil hindi ko kayang bumalik sa school, gusto niyang tapusin ko ang pag-aaral ko. Huminto si Baste sa pagkain at napakunot ang noo. Bakit ba kailangan mo pang mag-aral? Ano pa bang saysay kung mag-aaral ka? Nagulat si Ilona sa naging sagot ni Baste. Kasi Baste, hindi lang para sa kanila. Pangarap ko talagang makatapos. Gusto ko ng mas maginhawang buhay. Gusto ng mga magulang ko na magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Hindi lang manatili sa bahay habang buhay. Ibinaba ni Baste ang tinidor at naramdaman ni Ilona ang lumalaking inis sa boses nito. Hindi mo na kailangan mag-aral pa, Ilona. Ako naman ang nagtatrabaho dito. Kaya ko namang buhay ng pamilya natin.
Ayos lang na nandyan ka lang sa bahay kasama ang mga anak natin. Anong silbi ng mag-aaral ka pa? Naninikip ang dibdib ni Ilona. Inaasahan niya na ang sagot na yon, pero masakit pa rin marinig mula kay Baste. Simula nang magsama sila, marami na siyang napapansin dito. Maraming pinagbago, o baka hindi niya lang talaga alam noong mga panahon na mag-girlfriend at boyfriend pa lang sila. Hindi lang to para sa atin, Baste. Para to sa akin. Kinabukasan ko to. Pangarap ko to. Ayoko maging isang housewife lang. Gusto ko pa rin magtagumpay sa buhay. Giit pa ni Ilona. Nasasabi mo yan kasi ikaw, nakapagtapos ka na naman ng pag-aaral. Pero, paano naman ako? Nagkibit balikat si Baste at nagpatuloy sa pagkain. Pero yun lang naman ang papel mo ngayon, Ilona. Housewife ka. Nanay ka. Kahit matapos ka pa ng kolehiyo, anong magbabago? Nandito ka pa rin sa bahay, nag-aalaga ng mga bata. Wala namang magbabago. Napalunok si Ilona, hindi makapaniwala sa mga naririnig mula kay Baste. Kung makapagsalita kasi ang kanyang asawa, para bang wala itong pakialam kung may marating siya sa buhay o wala. Hindi mo naiintindihan. Mahina niyang sinabi. Sinusubukang pigilan ang galit na lumalaki sa kanyang dibdib. Hindi to tungkol sa kung anong akala mong sapat na para sa atin. Tungkol to sa kung anong kailangan ko, kung anong gusto ko. Saka magiging housewife lang ba talaga ako? Hindi ba't mas makakatulong din ako kung may trabaho ako? Mas mabibigyan natin ng magandang buhay ang mga anak natin kung pareho tayong may trabaho. Kung sa pag-aalaga, pwede naman tayong magpatulong sa mga magulang natin o kumuha ng katulong. Huwag mong asahang magiging housewife ako habang buhay. Naging asawa ako at naging nanay ako ng mga anak natin. Pero hindi ibig sabihin nun, ititigil ko ang sarili kong buhay para sa lahat ng to. Wala nang sinabi si Baste. Puno na ng inis ang mga mata nito. Naramdaman ni Ilona na tumataas din ang kanyang inis, ngunit pinigilan niya yon. Alam niyang walang mangyayari sa pagtatalo. Hindi siya mauunawaan ni Baste dahil sa mga diskusyon na mayroon sila, palaging ayaw magpatalo ng kanyang asawa. Kaya minsan, hinahayaan niya na lang. First boyfriend niya ito. First sa lahat ng experience niya sa buhay. Pakiramdam ni Ilona, kakulangan niyang sumunod. Parang pinamulat sa kanya ni Baste na ito ang lalaki, kaya ito dapat palagi ang masusunod. At sa mga desisyon, ang galing mula sa asawa niya ang tatanggapin at gagawin. Huminga siya ng malalim at napagpasyahan na mas mabuti pang tapusin na lang ang usapan. Ayaw niyang mag-away, lalo na't hindi ngayong gabi. Pasensya na, Baste. Ayoko nang pag-usapan pa to. Wala nang sagot si Baste. Alam niyang hindi yon ang huling pagkakataon na mag-uusap sila tungkol doon. Pero ngayon, gusto na lang niyang magkaroon muna ng katahimikan. Mabigat pa ang kalooban niya dahil sa disappointment ng mga magulang niya sa kanya. Hindi niya na gustong dagdagan pa dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ni Baste. Hindi na naman nasundan pa ang pagtatalo na yon. Mga simpleng away lang na humuhupa pa rin naman. Yun nga lang, parang naiiwang nakatenga at hindi man lang napag-uusapan ng maayos. Aaminin ni Ilona sa kanyang sarili, nang maging boyfriend niya noon si Baste, hindi niya pa talaga ito lubusang kilala. Magagandang katangian pa lang ang nakikita niya kay Baste noon. Kaya nang maging mag-asawa sila, parang doon pa lang nila nakilala ang isa't isa. At sa bawat araw na magkasama sila, hindi na lang magaganda ang nakikita niya sa kanyang asawa. Pati maging mga pangit na katangian, unti-unti nang nagiging malinaw sa kanya. Katulad na lang ng pagiging insensitive ni Baste, lalo na sa mga bagay na gusto niya at sa mga nararamdaman niya. Hindi nito masyadong iniintindi ang mga pananaw at desisyon niya sa buhay na parang dumarating sa point na wala siyang boses sa bahay na iyon. Masakit itong magsalita at iniintindi niya na lang na nasasabi nito kapag nagagalit o naiinis. Humuhupa rin naman kasi, pero kahit isang beses, hindi narinig ni Ilona na humingi ito ng sorry para sa behavior na iyon. At mas naging malala pa nang ipinanganak ang kanilang pangalawang anak na si... Ano ba? Hindi mo man lang balilinisin tong mga laruan ng mga bata? Iines na lumapit sa kanya si Baste. Muntik na ako madulas. Saka ang kalat, naglilinis ka ba rito o nagsiselfone ka na lang buong araw? Bahagya siyang natigilan sa pagsasampay ng mga nilabhan niyang damit. Naglalaro pa naman sila. Ikaw na lang ang mag-adjust. Wala akong magagawa kung palaging makalat ang bahay. Dapat asahan mo na ganyan ang bahay natin dahil sa mga bata.
Huwag mong sabihin na hindi ako naglilinis dahil miya't maya ako nang ginagawang maglinis ng maglinis. Saka hindi naman ako basta nagliliwaliw lang. Binabalikan ko ang mga dati kong libro at nagbabasa-basa. Babalik na ako sa pag-aaral, hindi ba? Mas lalo namang kumunot ang noon ng asawa niya. Yan na naman. Aral na naman. Ilang buwan pa lang si Ken. Iiwan mo na para mag-aral ka. Bakit mas pipiliin mo pang walang kwentang bagay kaysa manatili rito at alagaan ng mga anak natin? Napabuntong hininga si Ilona. Pilit na ginagawang mahinahon ang sarili. Kilala niya ang kanyang asawa. Kung sasabayan niya ang inis at init ng ulo ni Baste, pareho lang silang sasabog doon at baka magsigawan pa sila. Kaya bilang mas mahaba ang pasensya, siya palagi ang umuunawa at nagpapakumbaba kahit mas madalas si Baste naman talaga ang mali. Nasabi ko na kina mama at papa na mag-aaral ako ulit. Desidido na talaga ako sa pagkakataong to. Kahit ano pang sabihin mo, itutuloy ko ang college hanggang sa makatapos ako. Malumanay na sabi ni Ilona sa kanyang asawa. Saka wag kang mag-alala, kung mag-aalaga lang naman sa anak natin, nandiyan naman ang mga magulang ko at ang mga magulang mo. Willing silang mag-alaga ng apo, kaya wala dapat problema kung mag-aral ulit ako. Please, Baste, ibigay mo na sa akin ang pagkakataong to. Gusto kong makabawi sa mga magulang ko kahit sa ganito lang na paraan. Napairap si Baste. Bahala ka na nga sa buhay mo. Basta wag mong pababayaan tong bahay at ang mga anak natin dahil talagang magagalit ako sa'yo. Mabilis namang tumango si Ilona. Oo, hindi ko pababayaan. Magtiwala ka lang sa akin, Baste. Dahil sobrang porsigido talaga siyang makapag-aral, bumalik na talaga siya sa pag-aaral. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Ilona dahil sa kanyang desisyon. Kaya nangako siya na aayusin niya na talaga. Habang nag-aaral, pinagsabay ni Ilona ang pagiging ina, asawa at estudyante. Mahirap dahil sakit sa katawan, stress at pagod ang kalaban niya. Gayunpaman, hindi niya susukuan yon. Lalaban siya para sa kanyang pangarap. Pero kapag pagod at halos maubos ng kanyang energy, may mga pagkakataon na aawayin pa siya ni Baste. Ano ba, Baste? Umungot si Ilona at bahagyang iniwas ang balikat sa asawa niya. Pagod na ako, gusto ko na magpahinga. Pero patuloy pa rin si Baste at ibinaba ng strap ng kanyang sando. Saglit lang naman, Ilona. Ang tagal na nating hindi ginagawa to. Pero umiwas si Ilona at nagtalukbong ng kumot. Ayoko. Please naman, intindihin mo naman ako. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. 3 araw na akong walang maayos na tulog. Naiinis naman na bahagyang lumayo sa kanya si Baste. Pagod na naman. Lagi ka na lang pagod. Pagod din naman ako pero hindi ako nagkukulang sa'yo bilang asawa mo. Pagkatapos ikaw, parang ito lang, hindi mo pa mapagbigyan. Sorry. Pagod na talaga ako, Baste. Antok na sabi ni Ilona. Halos hindi napansinin ang kanyang asawa. Sandaling natahimik si Baste. Akala ni Ilona tapos na itong makipagtalo. Akala niya hindi na ito mamimilit sa kanya at matutulog na lang. Pero ganoon na lang ang gulat niya sa mga sumunod nitong sinabi. May lalaki ka ba? Biglang tanong ni Baste. Mabilis na napamulat ang mga mata ni Ilona. Anong sinasabi mo? Anong lalaki? Hindi sumagot si Baste, kaya napilitan siyang bumangon. Pagod na si Ilona, pero mukhang magkakaroon siya ng energy para makipag-away. Pakiulit ng sinabi mo, Baste? Anong sinabi mo? Anong lalaki? Saan nanggagaling yan? Naiinis na tanong ni Ilona at parang nawala ang antok dahil sa mga sinabi ng kanyang asawa. Masamang tumingin sa kanya si Baste. Hindi excuse na pagod ka. Asawa mo ako at responsibilidad mo na ibigay sa akin ang gusto ko. Lalo na sa parteng yan. Pero bakit ayaw mo? Ano? May nilalandi ka na sa school ninyo? May isang lalaki nang nagpapaligaya sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Hindi niya na napigilan ang pagtaas ng boses. Saan nanggagaling yung mga sinasabi mo sa akin ngayon? Mukha ba akong may lalaki? Sa sobrang busy ko, kahit personal hygiene ko, hindi ko na maasikaso. Lahat ginagawa ko. Nag-aaral, gumagawa sa gawaing bahay at nag-aalaga ng mga anak natin. Tapos sasabihin mong may lalaki ako? Saan palulugar yon? Laki naman ang mga mata ni Baste. So, sinasabi mo na may lalaki ka nga? Na kung may oras ka, magkakaroon ka ng pagkakataon na maghanap ng ibang lalaki na pupuno dyan sa kalandian mo? Napatayo na si Ilona sa kama nila. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo?
Pinagmasdan niyang mabuti si Baste. Kunot na kunot ang noo ni Ilona at hindi talaga makapaniwala sa lahat ng sinabi ni Baste sa kanya. Yun na yata ang pinakamasakit at pinakagrabe na insultong natanggap niya mula sa sariling asawa. Baste, ano? Talaga? Pag-aawain natin to? Itong klaseng problemang to? Alam mo bang pinakaayoko sa lahat? Yung pinagbibintangan ako sa mga bagay na hindi ko naman talaga ginagawa. Napahila mo si Ilona sa kanyang mukha at mas lumapit sa asawa niya. Hindi ba pwedeng pagod lang? Ito naman kasi ang totoo. Pagod ako. Yung isip ko, yung katawan ko, pagod na. At ito lang ang oras ko para magpahinga. Hindi kita mapagbigyan sa gusto mo dahil gusto ko na lang talagang magpahinga. Hindi ka lang napagbigyan. Sasabihin mong may iba na akong lalaki? Na may kabit ako? Mukha bang magagawa ko yun sa'yo? Ha? Tumugon naman si Baste. Bakit? Malay ko. Magkasama ba tayo araw-araw? Halos lahat ng oras mo, nasa school na. Kapag umuwi ako rito, pagod ka na. Iniintindi naman kita. Pero may mga pangangailangan din naman ako. Asawa kita kaya dapat matugunan mo yun. Kaunting pangunawa naman, Baste. Ang hectic ng schedule ko. Pinipilit ko nang makatapos sa pagkakataong to kasi ayoko nang mabigo pa ang mga magulang ko sa akin. Paliwanag pa ni Ilona rito. Wala akong lalaki. Wala akong kabit. Sino ba pinaghihinalaan mo? Yung mga kaklase kong parang papasang nakababata kong kapatid? Mga professor kong lalaki? Mga janitor sa school? Mga guard? Mga tricycle driver? Ano? Sabihin mo kung sino iniisip mong magiging lalaki ko ron. Umiwas ng tingin si Baste at hindi na nagsalita pa. Napaupo na lang siya sa kama at hindi napigilan ng pag-iyak. Pagod na siya tapos ganun pang ginagawa ng kanyang asawa. Hindi ito marunong magtiwala, umunawa at paghihinalaan pa siya ng masama. Tahan na, matulog na tayo. Naging mahinahon na ang boses ni Baste. Lalo lang siyang napaiyak pero humiga na rin. Nang yakapin siya ng kanyang asawa, hinayaan niya na lang din kahit na mas bumigat lang ang kanyang kalooban. Katulad ng mga pag-aaway nila sa mga nagdaang taon, hindi pa rin talaga marunong humingi ng sorry si Baste sa mga pagkakamali nito na nagawa sa kanya. Hindi na nila masyadong pinag-awayan yon. Mukhang nadala na rin naman si Baste sa sagutan nila ng gabing iyon. Basta ang ginawa niya na lang, nag-aral siya ng mabuti. Hanggang sa wakas, nakatapos na rin naman siya sa kolehiyo. Katulad ng inaasahan, masayang-masaya ang kanyang mga magulang para sa kanya. Nang makagraduate, kahit paano, fulfilling para sa pakiramdam ni Ilona. Yun lang naman kasi ang gusto ng mga magulang niya para sa kanya at kahit paano, natupad niya pa rin ang pangarap niya kahit maaga siyang nabuntis at nagpakasal. Wala muna siyang balak magtrabaho, subalit may magandang offer sa kanya ang company kung saan siya nag-OJT. Kaya naman hindi na rin siya nahirapan at nagkaroon na agad ng trabaho. Akala ni Ilona na okay ang lahat at mapalad siya sa mga natatamasa niya sa buhay. Subalit may mga tao pala na mukhang hindi natutuwa sa mga bagay na kanyang nakakamit. Magtatrabaho ka? Sino may sabing magtatrabaho ka? Naiinis na tanong ni Baste sa kanya at binitiwan ng kubyertos. Kaya mo ba ako inayang makipag-date ngayon? Para celebration mo sa bago mong trabaho? Unti-unti namang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Ilona. Oo, wala naman akong balak magtrabaho muna in the first place kasi gusto ko munang magpahinga mula sa pag-aaral. Pero may nag-offer na kasi. Saka dream company ko yon kaya tinanggap ko na agad. Doon din nagtatrabaho ang best friend kong si Janine. Wala naman siguro magiging problema kung nagtatrabaho ako. Tutal, nakakatulong din naman sa pamilya natin yon. Anong wala? Bakas ang iritasyon sa mukha ni Baste. May problema ako sa'yo, Ilona. Kung sabay tayo magtatrabaho, sige nga, sino mag-aalaga sa mga anak natin? Nag-iisip ka ba? Ni hindi mo man lang ako kinukonsulta tungkol dito. Kung umasta ka, parang wala kang asawa na kasama dapat sa mga desisyon mo. Napakagatlabi si Ilona. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Akala ko walang problema. Saka okay lang naman kung magtrabaho ako. May mag-aalaga naman sa mga bata. Sayang yun, Baste. Magandang opportunity yun, kaya nakakapanghinayang kung sasayangin ko. Umiling si Baste at halatang tutol pa rin sa gusto niyang mangyari. Ganyan ka naman eh. May halaga pa ba ako sa'yo? Tinuturing mo pa ba akong asawa? Nang sinabi ko na huwag kang mag-aral, na manatili ka na lang sa bahay, hindi mo ko sinunod. Nag-aaral ka pa rin dahil palagi mong dinadahilan na gusto mong matuwa ang mga magulang mo. Ngayon naman, gusto mong magtrabaho. Ano nang mangyayari sa bahay kapag nagtrabaho ka pa? Nagtatrabaho naman ako ah.
Hindi ba pwedeng ako na lang? Bakit kailangang ikaw magtrabaho rin? Napayuko si Ilona. Hindi niya alam kung papaano sasagutin ang kanyang asawa. Tunog makasarili kasi kung sasabihin niya na gusto niya pang mag-explore sa mga bagay na kaya niyang gawin. Sayang naman kasi ang pinag-aralan niya kung hindi niya magagamit. Isa pa, kapag may trabaho rin siya, mas magiging okay yon para sa buhay nilang pamilya. Kapag nakaipon, pwede silang bumili ng sariling bahay na talagang pundar nilang mismong mag-asawa. At hindi na sila titira sa apartment na pagmamayari naman talaga ng mga magulang ni Baste. Napabuntong hininga si Ilona. Sorry, pero hindi na talaga ako pwedeng umurong. Sayang ang opportunity. Saka gusto rin ng mga magulang ko na tanggapin ko ang oportunidad na yon. Napasandal si Baste sa upuan at inis na talaga sa kanya. Mga magulang na naman? Ano? Ako ang asawa mo. Ako ng pamilya mo ngayon. Bakit ba mas pinapaluguran mo ang mga magulang mo kaysa sa amin ng mga anak mo? Napalunok si Ilona. Tila nagsasawa ng makipagtalo at sumagot pa sa mga tanong ni Baste. Wala akong pinapaluguran. Gusto ko lang gawin to para sa sarili ko. Oo, nakataling na ako sa'yo. Pero hayaan mo naman akong maging malaya sa mga desisyon ko para sa sarili ko. Wala naman akong gagawin na masama. Gusto ko lang talagang mag-explore at kumita ng pera. Dahil sayang naman ang pinag-aralan ko. Unawain mo naman. Alam mo, kahit isang beses, never ako nakatanggap ng suporta mula sa'yo. Asawa kita pero hindi ko maramdaman na gusto mo akong mapabuti. Parang gusto mo na lang palagi, umikot na lang ang buhay ko sa pagiging asawa at pagiging nanay ng mga anak natin. Hindi na nagsalita si Baste. Naiinis na itong tumayo at basta na lang siyang iniwan sa restaurant. Napapikit na lang si Ilona at frustrated na sinuklay ng kamay ang kanyang buhok. Halos hindi pa nila nagagalaw ang pagkain, pero yun at iniwan na siya ni Baste roon na parang hindi siyang asawa nito. Ang selebrasyon na inaasahan niyang masaya, nauwi pa sa pagtatalo nilang mag-asawa. Pagkatapos bayaran at ipa-take out na lang ang mga pagkain, lumabas na si Ilona sa restaurant. Mas lalo siyang nanlumo nang wala na roon ang sasakyan ng asawa niya. Mas lalong bumigat ang kanyang kalooban. Mabilis niya nalang pinunasan ang mga tumulong luha. Ano ba naman kasing klaseng asawa ka, Baste? Garal-gal ang boses niya habang nagbubuk ng masasakyan. Kung maiwan ako, parang hindi ako asawa. Ilona, gusto mo ng panyo? Boses yon ng isang lalaki. Kung ayaw mo, may tissue rin ako rito. Paglingon ni Ilona, medyo hindi niya pa namukhaan. Pero nang titigan niyang mabuti, si Allen pala nakaklase niya nung high school. Ikaw pala. Nagulat ako. Akala ko kung sino. Natawa rin naman si Allen. Ako rin, nagulat ako kung sino. Akala ko namamalikmata lang ako kanina. Nakita ko kayo ng asawa mo kanina sa loob. Nasa restaurant din kami kumakain. Birthday kasi ng isa kong pamangkin. Diyan kami nag-celebrate. Ano, tissue gusto mo? Tinanggap niya naman ang inaalok nitong tissue. Salamat sa tissue. Happy birthday na lang sa pamangkin mo. Ngumiti naman si Allen sa kanya. Sige, salamat. Maya-maya dumating na ang nabuk niyang sasakyan. Kaya naman, mabilis siyang nagpaalam kay Allen at sumakay na. Habang nasa biyahe pa uwi, inubos na lang ni Ilona lahat ng mga luha niya. Ayaw niya nang umiyak pa sa bahay nila. Nag-away sila ni Baste, pero alam niyang lilipas na naman yon nang hindi na naman nila napag-uusapan ng maayos. Sa wakas, katrabaho na kita. Tuwang-tuwa ang kaibigan niyang si Janine nang makita siya sa office. Maagang labas mo mamaya kaya sulitin mo na. Ako naman, tatakas na lang ako mamaya. Celebrate tayong dalawa. Miss na kitang kabanding. Umalpas naman ang tawa sa bibig ni Ilona. Sige mamaya, pero mabilis lang tayo Alam mo na, may uuwian din kasi akong asawa sa mga anak. Pinamiwangan siya ng kanyang kaibigan. Ay ganon? Sige, ipamukha mo sa akin na hanggang ngayon single pa rin ako at wala pang napapatid na pogi sa akin. Huwag kang magmadali, darating din yan. Sabi ni Ilona, sabay halakhak. Nagsimula na nga siya magtrabaho. Kahit paano, masaya naman siya sa mga bagay na ginagawa niya. Sinisikap din ni Ilona na sa kabila ng pagtatrabaho, hindi pa rin siya mawawala ng oras kay Baste at sa mga anak nila. Kapag may libre siyang oras, talagang binubuhos niya ang lahat sa mga ito. Ayaw niya rin kasi na may masabi na naman ang asawa niyang si Baste. Kung tutuusin, hindi naman talaga dapat nila pinag-aawayan ang pagtatrabaho niya. Confident naman siyang malaki ang naitutulong nun sa kanilang mga anak. Gayunpaman, kahit na anong iwas niya na magkaroon sila ng pagtatalo ni Baste,
talagang nagkakaroon pa rin. At ang mas ikinakatakot ni Ilona, mukhang hindi na lang masasakit na mga salita ang kaya lang ibigay sa kanya ng kanyang asawa. Mabuti namat naisipan mo pang umuwi. Malamig ang boses na sabi ni Baste pagka-uwi niya. Kumunot ang noo ni Ilona habang binababa ang kanyang mga gamit. Anong problema mo? Bakit ganyan ang tono mo sa akin, Baste? Mapaklang tumawa si Baste at namumula sa galit. Talagang tinatanong mo pa? Ano? Sasabihin mo na hindi ka aware sa kalandian mo? Mas lalong naguluhan si Ilona. Ano bang sinasabi mo? Anong malandi na naman ako? Bakit ka ba? Mabilis siyang napadaing. Malakas na ibinato ni Baste ang cellphone nito at tumama yon sa kanyang dibdib. Iniinda niya pang sakit doon pero hinablot na agad ni Baste ang kanyang braso. Amoy na amoy niya sa hininga nito ang alak at mukhang may tama na ang asawa niya. Ano ba? Teka lang, nasasaktan ako! Reklamo niya rito pero malakas pa siyang sinampal sa muka. May pa-team building pa kayo pero nandun ang kabit mo! Sigaw ni Baste at dinuro siya sa muka. Pilit siyang kumawala rito. Teka lang, ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawang masama. Bitiwan mo muna ako, nasasaktan ako, Baste. Muli nitong pinulot ang cellphone at ipinakita yun sa kanya. Sino yung katrabaho mo na yan? Nakaakbay pa sa'yo at ngiti-ngiti ka naman. Baka naman hindi team building ang ginawa niyo sa resort ngayon. Baka naman gumawa kayo ng milagro. Sinubukan niyang maging mahinahon. Piniling huwag sabayan ang pagsigaw at galit ng kanyang asawa. Teka lang, huminahon ka muna. Wala kaming ginagawang masama. Group photo yan, oh. Sanay na siyang mangakbay sa kahit na kanino. Pamilyadong tao na at wala siyang intensyong ganyan. Mali ang iniisip mo. Wala akong lalaki. Wala akong relasyon sa kahit na sino mga lalaki sa pinagtatrabahuhan ko. Hindi mo ko kailangan saktan ng ganito. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Ha? Galit na sabi ni Baste. Halos magmakaawa na siya nang mas maramdaman niya pa ang higpit ng hawak nito. Hindi please, maniwala ka sa akin. Kahit itanong mo pa sa kanya at itanong mo sa mga katrabaho namin, wala kaming relasyon. Simpleng magkaibigan at magkatrabaho lang kami. Alam niyo ng asawa niya na ganun talagang katrabaho ko. Please, huminahon ka. Pag-usapan natin to. Naiinis siyang binitiwan ni Baste. Siguraduhin mo lang na hindi mo ko niloloko. Sa oras na malaman kung may lalaki ka, baka hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo. Umiling siya kaagad. Please, wala yon. Hindi ko magagawa sa'yo yon. Hindi na muling nagsalita si Baste at uminom na lang ulit. Mahinang napasinghap si Ilona. Wala siyang imik. Natatakot na baka kapag muli siyang nagsalita, uminit na naman ang ulo ng kanyang asawa. Yun ang unang beses na pinagbuhatan siya ng kamay ni Baste. Subalit kahit ganoon, inintindi niya na lang. Inisip niya na dala lang yun ng selos kaya patatawarin niya pa rin ito sa mga ginawa sa kanya. Mali nga namang magpaakbay siya sa ibang lalaki dahil may asawa siyang tao. Alam niyang seloso si Baste kaya hindi niya dapat ito binigyan ng dahilan para magselos. Kumusta na kayong dalawa ni Baste? Parang medyo malayo ka lately. Tanong ni Janine nang malumanay. Humugot ng malalim na buntong hininga si Ilona at sumandal sa upuan. Nasaktan niya ako nung nakaraan, Janine, sabi ni Ilona at piniling aminin yon sa kanyang kaibigan. Physically, binato niya ako ng cellphone sa dibdib at sinampal pa. Pero nakainom naman siya that time kaya inintindi ko na lang. Wait! Ano? Sinaktan ka ni Baste? Ilona, hindi pwede yan. Sambit ni Janine at bakas ang hindi makapaniwala sa mukha nito. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ko na lang pinalaki ang mga bagay-bagay. Talaga lang sobrang seloso niya. Alam mo naman kung paano siya kapag nakikipag-usap ako sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Ito pa nga lang pagtatrabaho ko, parang palagi niyang minamasama. Kumunot ang noo ng kanyang kaibigan. Pero hindi yun excuse. Walang dapat namang abuso sa'yo kahit gaano pa kaseloso yung asawa mo. Mali ang ginawa niya, Ilona. Hindi mo dapat siya palampasin sa ganoong mga gawain. Puno ng kalungkutan ang mga mata ni Ilona. Ang tingin niya ay bumagsak sa kanyang mga palad. Alam ko, pero sinusubukan kong intindihin. Ayaw niya ako magtrabaho at hindi ko siya sinunod. Ako rin ang gumawa ng dahilan para gawin niya to sa akin. Iniisip ko na lang na baka mahal na mahal niya ako at natatakot siya na mawala ako. Inalog ni Janine ang ulo nito. Mahal ka? Hindi yan pagmamahal, Ilona.
Controlling siya at nakakalason yan. Walang dapat magpa-feel sa'yo ng ganyan. Valid ang pagsiselos niya pero ang pisikal na karahasan, ibang usapan na yan. Kahit nagsiselos siya, dapat may respeto pa rin siya sa'yo. Hindi ko lang gustong gawing big deal pang pag-aaway namin na yon. Usal ni Ilona at matamang tiningnan ang kanyang kaibigan. Nagkaproblema na kami dati at parang normal na lang sa akin to. Nasaktan niya lang siguro ako kasi nakainom siya. Kailangan ko lang maging pasensyosa sa kanya. Ayokong maghiwalay kami. Ang boses ni Janine ay nanginginig dahil sa frustration. Pinapalampas mo lang yan, Ilona. Hindi yan healthy sa isang relationship. Walang dahilan para ma-excuse ang ganyang mga gawain ng asawa. Lalo na kung ikaw ang nasasaktan. Kung ako ikaw, hindi ako mag-aalangan. Iiwan ko siya agad-agad. Walang babae ang karapat dapat pagtiisan ng ganyang sakit. Marahang umiling si Ilona. Hindi ko lang kayang iwan siya, Janine. May mga anak kami. Kailangan kami pareho. Ayoko na lumaki sila sa sirang pamilya. Kailangan nila ng stability at ayokong masira yon para sa kanila. Alam mo naman na first ko si Baste sa lahat. Siya lang din ang naging boyfriend ko kaya parang sanay na akong palagi siyang nandyan. Pero ikaw... Tanong ni Janine at tiningnan siya ng mabuti. Paano naman ang peace of mind mo? Ang kaligtasan mo? Mahalaga ka rin, Ilona. Bakit mo pagtitiisan ng ganyan? Alam kong mahal mo ang mga anak ninyo, pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Hindi ka magiging mabuting ina kung ganyan naman ang asawa mo. Kinagat ni Ilona ang labi at naramdaman ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Janine. Iniisip niya ang mga anak, kung gaano kasaya ang mga ito kapag magkasama silang lahat. Kung gaano kailangan ng mga ito ang ama, hindi niya kayang sirain yon. Isa pa, ayaw niyang ma-disappoint na naman ang kanyang mga magulang. Gusto niyang makita ng mga ito na maayos ang naging buhay niya, na walang kahit na anong problema kay Baste at tama lang ang mga desisyon niya noon. Siguro hindi mo talaga maiintindihan, mahinang sabi ni Ilona. Siguro, iba kasi sa'yo, hindi ka pa kasal, wala ka pang mga anak. Hindi ka makaka-relate, Janine, sa mga iniisip at nararamdaman ko. Pero hindi lang tutungkol sa amin ni Baste. Pati ang mga anak namin. Kailangan ko siguraduhin na ano man ang desisyon ko, hindi sila masasaktan. Hindi ako pwedeng maging makasarili. May bakas pa ng pag-aalala sa mga mata ni Janine. Naiintindihan ko, Ilona, pero hindi mo kailangang manatili sa isang sitwasyon kung nasasaktan ka. Maintindihan ng mga anak mo na ginagawa mo ang tama para sa lahat, kahit na mahirap. Kaibigan kita kaya kita pinapayuhan ng ganito. Ayoko nasasaktan ka. Pinilit na lang ngumiti ni Ilona para hindi na mag-alala sa kanya si Janine. Okay nga lang ako. Isang beses lang nangyari yon, mukha namang hindi na rin mauulit. At for the first time, pagkatapos niya akong saktan, humingi naman siya ng tawad. Nababahala pa rin si Janine pero wala naman din itong magagawa sa kanyang desisyon. Kakalimutan niya na lang yon, alang-alang sa kanyang mga anak. Kung gagawin niya pa yung big deal, pag-aawayan lang nila ni Baste. Mas lalong lalaki ang issue at baka kung ano pa ang mangyari. Kaya hahayaan niya lang na ganoon. Sa mga lumipas na taon, hindi na naman naulit ang ganoong pangyayari. Hindi na rin naman siya nagbibigay ng dahilan para magselos pa ang kanyang asawa. Nagkaroon din sila ng pangatlong anak, kaya mas lumalaki na ang kanilang pamilya. Gayunpaman, bukod sa selos, may bagong issue na naman sa pagitan nila na hindi niya batid kung dapat pa talaga nilang pag-awayan. Ano naman kung bumili ako ng property? Hindi ka ba masaya? Para sa atin naman yun ah. Naguguluhang tanong ni Ilona sa kanyang asawa. Naiinis namang lumingon sa kanya si Baste. At ano? Para ipamukha sa akin na mas malaki ng kinikita mo dahil na-promote ka na? Ni hindi mo kinonsulta sa akin na bibili ka ng bahay at lupa. Wala rin akong ambag sa bahay na yon na parang minamalit mo ko, na hanggang dito na lang ang sahod ko. Mas lalong naguluhan si Ilona. Ano ba, Baste? Wala akong sinasabing ganyan. Wala nga, pero pinapamukha mo naman. May bahid ng pait na sabi ni Baste. Gusto mo, sa private papasukin ng mga anak natin kasi sabi mo, kaya mo. Nung golden anniversary ng mga magulang ko, ikaw ang naglabas ng pera kasi sabi mo kaya mo. Pero tinawanan ako ng mga kapatid ko at sabi nila, daig pa ako ng asawa ko. Napabuntong hininga si Ilona. Wala akong intensyon na mapagtawanan ka ng mga kapatid mo o magyabang sa'yo. Ang akin, kung umaangat ako, gusto ko umaangat ka rin. Mag-asawa tayo at parang iisa lang tayo. Kaya kung anong meron ako, meron ka rin dapat.
Hindi ko niyayabang sa'yo ang mga bagay na meron ako ngayon. Ang akin lang, sinishare ko kasi asawa kita. Wala akong pakialam. Bulalas ni Baste sa kanya. Ang naiinis ako, tinatapakan mo ang ego ko. Ako ang lalaki sa pamilyang to, pero pinapamukha mo sa akin na parang mas marami ka pang nagagawa. Pinilit niyang maging mahinahon at sinubukang hawakan ang kanyang asawa. Ano ba? Hindi nga ganun ang intensyon ko. Hindi ko tatapakan ang ego mo. Ano bang mali kung mas mataas ang sahod ko sa'yo? Kung mas nakakatulong ako sa pamilya natin? Basta wala akong nakikitang kahit na anong mali sa mga bagay na ginagawa ko. Hindi ba pwedeng magpasalamat na lang tayo? Kasi na-promote na ako at mas naging maayos ang daloy ng pera sa tahanan natin. Bakit parang gusto mong nakikipagkompetensya sa akin? Baste, asawa mo ko. Hindi tayo magkalaban dito. Naiinis siyang tinalikuran ng kanyang asawa. Bahagya pa siyang itinulak kaya napaupo siya sa sofa. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya na talaga alam kung papaano pa iintindihin si Baste. Minsan, napapagod na siyang magtiis sa ugali nito. May mga pagkakataon na iniisip niya na lang na makipaghiwalay. Subalit hindi niya alam kung bakit wala siyang lakas ng loob. Siguro dahil sa kabila ng lahat, mahal at kaya niya pa rin intindihin si Baste. Ito rin ang ama ng kanyang mga anak, kaya hindi niya kayang talikuran na lang. Pero hindi makapaniwala si Ilona na may isasagad pa pala ang kanyang pagtitiis sa buhay kapiling ang asawa niyang si Baste. May babae ka ba? Medyo kalmado pang tanong ni Ilona sa kanyang asawa. Palagi ka nalang ginagabi. May babae ka siguro. Sinusubukan niya lang ito, pero alam niya na ang totoo. Nakita niya sa conversation sa cellphone nito na may iba itong binabahay na babae. College student, binabahay at mukhang pinag-aaral pa ni Baste. Ayaw niyang makipag-away dahil baka marinig sila ng kanilang mga anak. Hindi tumitingin sa kanya si Baste habang nagtatanggal ng relo. Anong pinagsasasabi mo dyan? Mabigat ang buntong hininga na pinakawalan ni Ilona. Alam mo kung anong sinasabi ko. Amoy pabango ka pa nga ng babae. Hindi mo ba titigilan yan? Hindi ka ba nahihiya sa mga anak mo? Minsan, namamanghan na lang siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam na kaya niya palang maging mahinahon ng ganoon kahit nag-aalab na ang galit sa kanyang dibdib. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang natin? Malamig niyang sabi. Paano kapag may nakaalam? Mas bata pa talaga sa'yo. Pinag-aaral mo. Ano ka ba? Sugar daddy niya? Biglang naubo si Ilona nang basta na lang siyang sinakal ni Baste. Malakas niyang hinampas ang kamay nito dahil hindi na siya makahinga. Nang binitiwan siya nito, habol niyang hininga at maluha-luha na. Pwede bang manahimik ka? Wala kang pakialam sa gusto kong gawin Maingat ako. Wala ka namang kwenta Hindi ka mabuting asawa sa akin kaya manahimik ka dyan. Naiinis na hinagilap muli ni Baste ang mga gamit nito. Dapat pala, doon na lang ako nagpalipas ng magdamag. Walang silbi na umuwi pa rito. Nang malakas nitong saraduhan ang pinto ng kanilang kwarto, naiyak na lang si Ilona. Talagang harap-harapan itong nang bababae. Hindi man lang nakonsensya sa mga ginagawa sa kanyang kataksilan. Pero kahit nasasaktan siya at niloloko lang ng kanyang asawa, pinagtatakpan niya pa rin ito sa mga tao sa paligid nila. Pakiramdam niya kasi magiging dungis niya rin ang dungis na ibinahid ni Baste sa kanilang pagsasama. Kaya nagtiis pa rin siya at tinawag pa nga na martir ng kanyang kaibigan. Minsan, iniisip niya na sana sumama na lang si Baste sa kabit nito para matapos na. Huwag na lang itong umuwi. Hindi niya kayang tapusin ang kung anong mayroon sa kanila dahil wala siyang lakas ng loob. Hindi niya kayang kumprontahin ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Subalit lahat naman yata ng pagtitiis, hindi hahayaan ng Diyos na manatili habang buhay. Na kung wala siyang mahanap na paraan, ito ang magbibigay ng paraan para tuluyan ng matapos kung anuman ang paghihirap na nararamdaman ni Ilona. Ano ho? May cancer po ang asawa ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Ilona sa doktor. Sinugod kasi ng araw na yun si Baste sa ospital. Sobrang sama ng pakiramdam nito, kaya talagang nagpasugod na sa ospital. Kahit na naiinis siya rito, dinala niya pa rin dahil responsibilidad niya yon bilang asawa nito. Pero ang hindi inasahan ni Ilona, ang sakit ni Baste, hindi agad nakita. Tatapatin na po kita, misis. Malala na po ang kondisyon ng pasyente. Kumalat ng cancer cells sa internal organs niya.
At late na nang makita ang mga sintomas. Sa ngayon, wala na po kaming magagawa kundi bigyan na lang siya ng mga gamot. Pero we cannot assure you po na gagaling siya. Baka magkaroon po ng komplikasyon at ang maibibigay lang po namin ay gamot. Yung mga gamot po para mabawasan po ang sakit na nararamdaman niya. Sinasabi po namin sa inyo ito para maihanda niyo po ang inyong sarili sa mangyayari po sa pasyente. Nang makalabas si Ilona sa klinik, hindi siya makapaniwala. Parang biglaan, parang ang bilis. May kasalanan sa kanyang asawa niya. Pero kahit isang beses na magkaroon ito ng ganong klaseng sakit o mawala ito sa mundo, hindi niya yun hiniling. Kaya namalaya niya na lang ang sarili na umiiyak sa harap ni Baste. Ano? Bakit ka umiiyak? Anong sakit ko? Bakasang kaba sa mukha ni Baste. Sinubukan niyang kumalma pero hindi pa rin matigil ang kanyang paghikbi. May cancer ka raw at malala na. Kumalat na raw sa internal organs mo at wala na raw silang magagawa ron. Late na lumabas ang mga sintomas. May ibibigay silang mga gamot sa'yo pero para mabawasan lang daw ang sakit na nararamdaman mo. Sandaling hindi nakapagsalita si Baste at ang sunod nitong tanong ang labis na nakapagpadurog sa kanya. Mamamatay na ba ako? Hindi na napigilan ni Ilona. Tuluyan na siyang humagulgol. Kahit niloko siya nito, kahit ilang beses siyang sinaktan, kahit pagbali-balik na rin man ang mundo, asawa niya pa rin si Baste. Masasaktan pa rin siya kapag buhay na ang tinanggal dito. Hindi lang siya, kundi maging mga anak niya, maapektuhan sa mangyayari sa kanyang asawa. Pwede namang iwan niyo na lang ako. Huwag niyo na lang akong alagaan. Ang dami-dami kong kasalanan sa'yo. Bakit nandito ka? Nang hihinang tanong ni Baste. Pinunasan niya naman ang katawan nito. Asawa mo ko. Sino pa bang ibang mag-aalaga sa'yo? Tumulo ang mga luha ni Baste. Sorry. Nanginginig ang mga kamay ni Ilona habang nagpupuna sa katawan nito. Ngayon ko lang narinig yan sa'yo. Masama akong asawa sa'yo. Garal-galang boses na sabi ni Baste. Tama lang nabawiin na ng Diyos ang buhay ko. Kasi ang sama-sama ko sa'yo. Wala akong kwentang asawa. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, nagtiis ka. Nanatili ka pa rin hanggang dulo. Pinunasan ni Ilona ang mga tumulo niyang luha. Mananatili ako kasi iniisip ko ang mga anak natin. Ayoko silang bigyan ng broken family. Nagtiis ako kasi nangako ako sa Diyos na ikaw ang asawa ko. Mapapatawad mo pa kaya ako? Umiiyak na tanong ni Baste. Mapakla siyang tumawa habang tumutulo ang mga luha niya. Sa araw-araw na pinili kong manatili sa'yo, yun din ang pagkakataon na paulit-ulit kitang pinapatawad. Umalpas ang mga hikbi ni Baste at mahigpit siyang niyakap. Kapag nawala na ako, maging masaya ka. Piliin mong maging masaya. Magmahal ka ulit. Magmahal ka ng taong mas karapat-dapat sa'yo. Kalimutan mo na ako. Pagbabayaran ko ng mga kasalanan ko sa'yo. Alam kong mangyayari yon, pero sana maging masaya ka kapag nawala na ako. Mas lalong naluha si Ilona at gumanti ng yakap. Oo, magiging masaya ako. Magiging masaya ako kasama ang mga anak natin. Pagkatapos ng gabing yon, tuluyan ang namaalam si Baste sa mundo. 3 buwan lang ang tinagal nito pagkatapos malaman ng sakit. Kaya sa mga araw na yon, wala silang ibang ginawa ng mga anak niya kundi samahan si Baste sa mga huling araw nito. Kahit maraming naiwang hindi magagandang alaala si Baste, masakit pa rin para kay Ilona na nawalan ng asawa. Minahal niya ito at pinakasalan, kaya habang buhay pa rin itong magiging parte ng kanyang buhay. Sa mga lumipas na taon, naging single mother siya para sa kanyang mga anak. Napagtapos niya sa pag-aaral ang mga ito at napalaki ng maayos. Mama, kailan ka raw pulit mag-aasawa, sabi ni Ninang Janine? Natatawang tanong ni Chelsea habang namimili sila sa mall ng damit na susuotin niya para sa high school reunion. Umismid si Ilona at kinuha ang isang dress. Malabo na yata yun, anak. Matanda na ako. Saka wala naman akong balak. Huwag mong pakinggan yung ninang mo. Palagi na lang pinapakailaman ng love life ko. Natawa naman si Chelsea. Susunduin ko po ba kayo sa high school reunion next week? Umiling naman siya kaagad. Hindi na. Alam kong may trabaho ka pa next week at kailangan mong umalis. Okay lang ako. Sasabay na lang ako kina Janine at sa asawa niya. Na-appreciate ko na kahit may mga trabaho na kayong magkakapatid, hindi pa rin kayo pumapalya na bisitahin ako sa bahay.
Parang naka-schedule yata kayo na maghalinhinan sa pagpunta, kaya hindi ako naiiwan ng mag-isa sa bahay. May mapanokso na mangiti ang kanyang anak. Bakit mama? Gusto mo po bang mapag-isa para makapagdala ka ng lalaki sa bahay po natin? Nanlaki naman ang mga mata ni Ilona sa labis na gulat. Hindi ano ka ba? Hindi ko iniisip yan. Ay nako, huwag ka na nga makipag-usap sa ninang mo. Nahawa ka na. Bakit ba pinipilit niyo ako mag-asawa? Hindi ko naman kailangan at matanda na nga ako. Tumawa naman ang kanyang anak. Ma, anong matanda na? Anghat mo pa rin po kaya? Sayang po, saka ilang taon nyo rin po kaming inalagaan. Simula nang mawala si Papa, ginawa nyo na po ang lahat ng mag-isa para sa amin. Kaya deserve nyo naman po na sumaya at mag-asawa. Ang gusto po kasi naming magkakapatid, may kasama po kayo kapag tumanda na. Hindi naman po sa sinasabi namin na hindi namin kayo sasamahan kapag tumanda. Pero sa mga naririnig po kasi namin, iba pa rin po yung naibibigay ng mga anak sa inaibibigay po ng asawa. Kahit nga po si Kenma, nirereto ka sa mga single tatay ng mga kaibigan niya. Natawa na lang silang pareho. May basbas ng mga anak niya, pero ayaw niya munang isipin. Hindi niya na talaga inisip pa. Yun din ang sinabi sa kanya ni Baste bago ito mawala noon. Pero hindi na rin naman pumasok sa kanyang isipan na magmahal ulit. Subalit, kahit yata huli na sa biyahe, mukhang makakaabot pa rin. Long time no see, Ilona. Nakangiting sabi sa kanya ni Allen. Napangiti naman siya. Long time no see din. Kailan ba ang huli nating pagkikita? Nung binigyan mo ako ng tissue dahil umiiyak ako? Natawa naman si Allen. Oo nga, ang tagal na rin. Hindi ko sasabihing mabuti pero masaya ako na nakikita na kitang masaya ngayon at wala nang nagpapaiyak sa'yo. Biglang sumigaw si Janine nang marinig iyon. Asus! Ano yan? Bakit parang may namumuong pagtingin dito? Nanlaki naman ang mga mata ni Ilona. Hoy, Janine, nakakahiya. Baka may asawa na yan. Sumagot naman agad si Allen. Wala na rin akong asawa. Actually, kaya ako umattend dito. Iniisip ko na baka makita ko dito ang babaeng magpaparamdam sa akin na pwede pa akong magmahal ulit. Nagtilian ang mga kasama nila sa reunion. Namumula na si Ilona sa sobrang hiya. Halos lahat, ireto na siya at itulak papalapit kay Allen. Hindi niya inasahan na kung kailang matanda na sila, saka pa siya ulit makakaramdam ng ganoong klaseng kilig. Pero bago sila umuwi, nagulat na lang siya nang itanong ni Allen kung pwede bang manligaw sa kanya. Uso pa ba yon? Matatanda na tayo. Parang ang awkward na. Nahihiyang sabi ni Ilona. Napangiti naman si Allen. Ayaw mong manligaw ako? Pwede naman, kung gusto mo, asawa agad. Napalunok si Ilona at mahinang tumawa. Sige, manligaw ka muna. Masyado kang mabilis. Simula ng araw na yon, nanligaw na nga sa kanya si Allen. Natatawa siya dahil nang malaman ng mga anak niya, halos ang mga ito na ang gumawa ng paraan para sagutin niya lang si Allen. Hindi kalaunan, sinagot niya na ito at nagpakasal silang dalawa. Mabuti at natuto kang magmahal muli. Sabi ng balain niya kay Chelsea habang nagkukwentuhan sila. Nawalan din ako ng asawa, pero parang hindi ko na kayang magpakasal ulit. Malungkot naman siyang napangiti. Magkaiba lang talaga siguro tayo ng sitwasyon. Matagal kasi akong nagtiis sa asawa ko, sa mga panloloko niya at pananakit. Pero kahit ganon, minahal ko pa rin naman siya at hanggang sa huli, hiniling niya sa akin na maging masaya ako at magmahal ulit. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang balae. Naging martir ka sa asawa mo? Yun ang mas lalong hindi ko kayang gawin. Natawa naman si Ilona. Alam mo, minsan, pinagsisisihan ko nun na bakit pa ako nagtiis kay Baste. Siguro, masyado lang akong bulag. Gusto ko lang talaga na buo ang pamilya namin, kaya ayokong makipaghiwalay. Una ko si Baste sa lahat, kaya parang ang hirap pakawalan. Yung pagtitiis ko dati, hindi ko alam na nakasanayan ko na pala. Tiningnan ni Ilona ang asawa niyang si Allen na kasalukuyang nakikipagkwentuhan sa mga kapatid ng asawa ni Chelsea. Pero alam mo, nang magmahal ako ulit, doon ko napagtanto na talaga palang nagtiis ako sa maling pagmamahal. Kasi itong kay Allen, nahigitan niya lahat ng pagmamahal na akala ko hanggang sa kaya lang na ibigay ni Baste noon. Nang magsama kami ni Allen, hindi ako umasa ng sobra-sobra niya akong mamahalin, pero binigay niya pa rin. Kaya thankful pa rin ako na nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon para magmahal ulit.
Dumating man ako sa punto na naging martir at mapagtiis ako, Diyos na rin talaga ang gumawa ng paraan para makuha ko ng nararapat na pag-ibig para sa akin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na dapat iangat tayo ng pag-ibig, hindi hilahin tayo pababa. Kung ito ay nagiiwan sa atin ng pagkasira, oras na para lumayo at hayaang gumaling ang ating mga puso sa iniwan ng maling pag-ibig sa atin. Tandaan din natin na ang pagiging martir sa pag-ibig ay maaaring magturo sa atin ng pagtitiis. Pero kapag natuto tayong pakawalan ang ganoong klase ng pagmamahal, yun na ang hudyat para bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na intindihin, alagaan at mahalin ng mga taong tunay na nagmamalasakit para sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.